Speaking of Quadcom, mga bossing, eto nakaligtas sa aking ano 'to, sa amin pagre-research ko, Grabe pala kung murahin ng Inday Sara Duterte ang Quadcom, mga bossing. Ibang klase ang diin palang murahin ni VP Sara nung Quadcom, mga bossing. Paano hindi sa inyo magagalit yan? Oh, oh, Kinwestiyon namin yun. May oh. Ayan, oh. Medyo malisik ang mata ng Vice Presidente. Oh, game. Pakinggan nyo ho yung mga sinasabi ni VP Sara. Ano po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinwestiyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Ang sinungaling. Yung ginawa daw po ng Quadcom. Ang Quadcom naman po nag-iimbestiga lang. Inaalam lang po kung saan napunta ang pondo ng bayan. Which is, ang katanungan po ng mamamayang Pilipino, kumbaga, ibinabato lang po sa kanila para magkaroon ng kasagutan. May mali po ba sa ginawa ng Quadcom? Wala akong nakikita. Wala ho akong nakikita, mga kababayan. Ang mali sa nakikita ko, yung hindi nila kayang sagutin yung mga katanungan. Yung mga putang inang yan. Hindi ko alam. So, ano na pala? Babanat na pala si VP Sara doon, no? Sabi ko, mamaya pa yata yun. Hindi ko na ano yun. Dapat pipindutin ko. Toot! Ano daw? Ulit? Nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Ang sinungaling yung mga putang inang yan. Natatawa na. O yan, biglang magsisigawan. DDS! DDS! Duterte! Duterte! Ganyan po nabubuhay ang dugo ng mga DDS, mga kababayan. Pag nakarinig po ng isang malutong at maanghang na mura, yan po. Nagagalak na po ang mga DDS sa ganyan, mga boss. BP, tuloy mo pa nga. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance. Alam niyo po, mga kababayan, napakadali pong i-debunk ng mga nagsisinungaling. No? Kung alam po talaga ng Office of the Vice President yung kanilang mga ginagawa, kung alam po ng Office of the Vice President about po doon sa mga itinatanong sa kanila at alam nilang wala silang ginawang illegal, rektahan po nilang sasagutin yan. No? Napakadali pong ipitin ng mga taong nagsisinungaling po. Pero ang nakikita ho natin, mga kababayan, sila yung naiipit doon sa mga katanungan ng Quadcom na kapag hindi na ho nila masagot, mga boss, alam niyo po gagawin? Hindi ako makahinga. Unti-unti na po silang mag-aartihan, mga kababayan, para maka-escape po doon sa tanong na yun. Di ba? Tuloy. Pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Hoy, sino ba nag-edit nito? Si Junior? Hindi nyo ako binibigyan ng sign kapag ka mag-PPI na. Alam nyo naman, ayaw natin ng mga ganitong pagmumura. Kaya lang, mga kababayan, yan yung mga ugali ng Vice Presidente na hindi niya kayang pigilan yung kanyang sarili. Na namana kay dating Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit? Gigil na gigil. No? Wala bang sisigaw dyan ng Duterte? Wala bang mga DDS ngayon? Tulog? Nagpapahinga. Nagre-ready ho siguro sila doon sa pagsama sa rally sa January 13. Grabe, Sabi daw ni BP Sara, pag naka-off na yung mic, sinasabi sa kanila na ayaw naman talaga namin gawin to no? Kaya lang tawag po ng batas. Para malaman po ng sambayan ng Pilipino.
Kumbaga, pinapatunayan lang ho ng Quadcom, mga kababayan, na kaibigan namin kayo, ayaw namin talagang gawin to. Kaya lang, kailangan nating malaman kung ano ang katotohanan. Di ho ba? Napakasimple, mga bossing. Kung may nagsabi man ho sa kanila na congressman na ganun, ayaw ko talagang gawin to eh. Kaya lang no choice ako. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan napunta yung pondo. Hindi ibig sabihin na kung sinabi man yon, eh, ayaw naman talaga namin gawin yun. May nag-uutos lang sa amin eh. Kasi ho, ang nakikita naming mamamayang Pilipino, yung mga katanungan po ng Quadcom, eh, mukhang alam nyo naman po talaga ang kasagutan. Kaya lang, hindi nyo pwedeng sagutin o hindi nyo pwedeng sabihin kung ano yung nalalaman nyo dahil baka maano kayo. Baka lalo kayong lumubog. Yung ginagawa. Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Sabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo. Nothing personal. Wala naman ako nakikitang personal doon. Di ba? Lalo na kung talagang alam nila yung katotohanan at maipapaliwanag nilang maigi. Inday, bakit po 250,000 per night itong safe house na ito? Kasi ganito yan. No? Ganito yan. Ilang bilas yan. Tapos kada isang bilas, merong mga 10 tao. No? Madami kailangan. Gusto na naming talagang ubusin yung mga kalaban eh. O, may mga ganong pagpapaliwanag. 100 katao nandyan. No? Kaya ganong kadami. Yung pagkain, etc. Yung mga panggasolina nila. Kasi lulusob na kami. Kung may mga ganong eksplanasyon. No? Wala ho. Kaya ang tatatak at mananatili sa isipan ng sambayan ng Pilipino, mga bossing, 250,000 per night yung safe house. Grabe ang mahal nun ah. Ano? Sobra-sobra yun para sa safe house. Yung pangalan ko, okay lang yan. Papatayin nyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami. Talagang normal na sa kanila yon. Grabe, talagang normal yung PI. May tatagihin sa kasamahan nila sa OBP. Porket tinatanong ho, ano yung kapag kayong may tinatanong at hindi masagot, sasabihin nyo, kayong mga Quadcom, gusto nyong tagihin itong mga kasamahan ko na ito. Ganun ba yun? Cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong. Di ba nakulong na nga si Sulaika, si Lopez, tapos ikaw BPA, nakisama ka doon sa kulungan, hindi maiwan. Kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Tapos pagkatapos mga kababayan, nung nandoon na sa loob, lalong umarte. Nung nakalabas na okay na. Tapos meron pa hong isang video mga kababayan, sabi ni BP. Yung palabas na ng ospital, sabi ni BP, pwede bang palapitin mo yung mga media, papasukin yung mga media? Sabi po kay General Torre. Ano po sabi ni General Torre? Sure, wala pong problema. Media, pasok kayo dito. No? Media, lapit kayo dito. Di ba, Janel? Tapos pagpasok ko ng media, mga kababayan, sabay hawak ni Inday Sara Duterte kay Lopez. Sabay, andyan na! Action! Biglang umiyak na. Biglang humagulgol na. Saktong-sakto yung lente ng camera, pagsalpak kay Lopez. Sabay iyak. Ayos. Ibang klase. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba? Yung homicide? Si Lopez? O yung hindi mga makahinga? Kasi may mga itinatanong na hindi nila masagot o iniiwasan nilang sagutin. Natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital. Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya.
Malamang doon niya po. Pero doon ho sa sitwasyon ni Lopez, mga kababayan, balik tanaw na din tayo ha. Doon ho sa sitwasyon ni Lopez, mga kababayan, halata namang aktingan lang ho ang labanan eh. Ano? Meron silang sinasabi, hindi daw po pinayagan ng doktor. Pero ang sinasabi lang po doon sa mismong papel, parang na-stress lang daw po. Mga kababayan. Diyos ko. Lon. Kinahanglan nato din Anong tanong? Nasa isa lang po, ma'am. Galit. Tapos sabi, bebe mo ha, parang inis siya at galit siya doon sa mga reporter. Pero ho yung pinapatawag na siya ng NBI, parang ang amo sa mga reporter. No? Ay, hindi po ako makaka-attend eh. Diyan sa hearing ng NBI kasi po may Thanksgiving kami sa mga newscaster at sa mga reporter. Meron kayong lagay sa taong bayan. Very hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. Nadamay pa yung buong bansa. Siguro yung OBP lang ho. Dahil nga hindi nila kayang sagutin yung mga katanungan sa kanila. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan. Bad. Naku, nadamay pa. Ang nakikita ko ho, mga kababayan, yung Office of the Vice President. Wala pong kapupuntahan ho talaga, mga bossing. Lalo na po, yung hindi matapos-tapos na, tawag dyan? Yang hindi ho matapos-tapos na issue ng confidential funds, mga kababayan. Diyos ko.